registration na ito, Oo. pwede ba nating sabihin na kailangang mag-register kayo dahil kung sakali man lang na may benepisyo ang ating pong gobyerno para sa mga senior citizens, meron kayong data rito. Tama po ba yun? Hindi ho ganun yung umpisa natin. Ang mas importante kasi, marami pang may ambag ang senior citizen. Kaya gusto nating mag-register sila. Kasi gusto natin silang tumulong sa ating bayan. Siyempre, So it's the other way around. Oh, but of course, nasa edad na rin tayo at kung may mga pangangailangan, hindi na po mahirap mag-determine. Kasi bawat isang senior citizen, may mga pangalan, may location. Mahirap po paghanap ng senior citizen kung wala kang primary data. Yun. Mga 8 million to 9 million, ngayon ay close to 5 million pa lamang. Ano nagiging problema? Bakit parang hindi natin maabot? Yung talagang siguro pinakamalapit sa bilang nung nakatalang senior citizen sa ating bansa, attorney. Actually, Jen, half-field, half-empty na natin. We are appreciating this dahil within the period, may nag-enroll na 5 million. Ibig sabihin, nakikita nila yung punto. But yung 4 na million, kailangan pang kumpinsihin dahil may mga mindset yan na nagsasabi, anong mapapala ko dyan? Ayaw ko mag-enroll kasi wala akong mapapala dyan. Dati po, ang annual regular medical examination sa lahat na senior citizen sa buong bansa. Libre po ang annual medical, dental, optical, oral, sa hearing at saka geriatric examination. Senior citizen, o kaya naman ay kamag-anak, may mga mahal sa buhay na senior citizen, ano po ang bentaha? Ano po ang advantage? Anong pakinabang na pwedeng masasabi natin na kailangan na sila ay nakarehistro po dito sa National Commission of Senior Citizen, Chairman? Well, Nelson, kung alam natin ang health profile ng senior, siyempre isulong natin ito, isapit natin ito sa hindi lang PhilHealth, DOH, Opo. ang DOH, pati sa local municipal health officers, sa barangay health, sa municipal health, sa city health. Pag nagawa natin ito, hindi na po nasasayang yung mga medisinang nalalaman natin sa media na tatapon na lang dahil hindi siya gagamit. Marami pong nasasayang resources dahil hindi po natin tinutulungan ang ating pamahalaan na malaman ang pamahalaan sa may mga pangangailangan na dapat pumunta sa mga taong bayan na talaga onto. Baka ho, siguro yung mga kamag-anak, kung yung senior citizen na hindi marunong at hindi po maalam sa computer, ano po mga dapat gawin nung mga mahal nila sa buhay para ang kanilang kamag-anak na senior citizen ay mai-register na, Chairman? Actually, hindi ako nahihirapan dyan dahil kagagaling ko lang sa Laguna kahapon. Opo. Ang mga anak at mga apo at mga kapitbahay tumutulong sa senior citizen. Ayun, So, opo. kaya malaki ang meron natin dahil nagtutulungan. Opo. Oo. Opo. So yan po, I think dapat pang gawin natin yung integration ng data, integration ng mga opportunities para lalong magbe-benefit senior citizen. Siyempre, andyan yung mga standard na namimigay ang pamahalaan sa kailangan na senior, yung tinatawag na social pension, yung walang-wala. Siyempre, gawin na po yan. In fact, ang batas ay nagsabing dapat ibibigay na yan ni DSWD sa NTSC para ang NTSC mamamahagi. Tama. So, siyempre, sa ngayon, ang namamahagi pa sa ngayon, ang DSWD, of course, darating pa rin ng panahon sasabihin ni DSWD na ready na siya at isa-transfer na niya. Ang palatuntunan ito, gusto rin po na ma-attain natin yung kung ilan talaga, 8 million, siguro close to, hindi man perfect, at least mai-register na natin online ang mga senior citizens sa ating bansa at makinabang po sa mga benepisyo bago naman sila mawala sa daigdig, ay makuha nila yung pakinabang para po talaga sa kanila, Atty. Cayetano. Ay idadagdag ko lang yung informasyon ngayon sa Jen, Nelson, and Yosek Penny. Kumarami na nagre-register dahil yung bagong batas ng Centenarian as amended ay nagtuturo din na dapat mag-rehistro na rin.
So, yung 100 years old kasi makakatanggap ng 100,000. Opo. Ngayong bago, Senator Amy Marcos ay nag-introduce ng isang batas na hindi lang ang 100 years old ang makakatanggap. Pati yung 80, 85, 90, and 95 Tama. ay makakatanggap. At inatasan ang NCSC na gagawa ng database. Kaya sa ngayon, hinihikayat natin yung mga senior citizens na 78, 79 kasi mag-80 na sila. Tama po. Yung 84 at 83, 84, mag-85 sila. Kaya kumarami at kumarami araw-araw yung mga nagre-rehistro. Sana po maabot na natin yung numero na sabihin natin, confident na tayo na lahat na senior citizens ay halos rehistrado na talaga. At by next year ata, baka may isama na natin sa GAA yung pondo na yan para ho doon sa Centenarian Law. Ano ha? Attorney, salamat po ng marami. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po. God bless. Opo, salamat you. po. Si Attorney Franklin Quijano, chairperson po ng National Commission of Senior Citizen. Ito pong NCSC.